Umabot sa mahigit 2,000 pamilya ang apektado ng sunog sa Parola Compound sa Maynila noong Sabado. Ngayong araw, bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa ilan sa mga nasunugan. Para sa update, magbabalita si Mobile Journal, Francis Rivera. Francis, kumusta ang sitwasyon dyan? Yes, Cheryl, nandito nga tayo ngayon sa mga lugar dito sa Parola Compound kung saan kitang-kita nga dito sa aking likuran na halos pulpos talaga ang nangyari sa mga kabahayan dito, ano, at halos mga yero na nga lang yung mga natitira at yung mga pundasyon ng kanilang mga bahay kasi karamihan daw dito ng mga o karamihan ng mga kabahayan dito gawa sa light material kaya mabilis kumalat yung apoy na talagang tumupok dito sa mga kabahayan dito. At dito nga, Cheryl, sa kinakatayuan natin, nakausap natin yung may-ari nito, no, na etong pwesto nito, etong pwesto nito, Cheryl, computer shop daw ito, no, na halos kita naman natin na wala nang natira. At ito may mga debris pa dito at ang ito yung mismong bahay ng may-ari at kung papasukin pa natin yan dito sa may loob niya mismo, ito yung second floor. Halos hagdanan na lang 'no, yung natira at halos wala na tayong makita kundi wala na talaga. At yung mga yero nga, nandito na. So yung mga diskarte na ginagawa naman ng mga kapatid natin dito ay naglalagay sila na ng trapal 'no, kung nakikita natin yung may mga trapal doon. So kung saan nga, bahagya muna lang gumagawa ng silong dahil sa panahon dito. Kaya kasabay pa nun yung usok o yung abo na galing doon sa nililinis nilang mga kabahayan dito 'no, katulad ng mga semento. So talagang kanya-kanya muna sila ng diskarte para makasilong at kahit papaano, magkaroon sila ng masisilungan ngayong mainit ang panahon. Cheryl? Kumusta yung mga kapatid natin? Yung tulong na naibibigay ng LGU sa mga nasunugan? Yeah, Cheryl, kanina nga dumating dito si Pangulong Bongbong Marcos kasama si Manila Mayor Isko Moreno at namahagi sila ng ayuda at ng mga goods para doon sa ating mga kapatid na apektado dito sa nangyaring ang sunog nitong weekend, no. At kung konting background lang, no, nag-start kasi na lumiyab nga raw ang sunog around 3 p.m. at naapulan na nga raw yan ng mga bandang 12 to 1 AM na ng Sunday. So kung susumahin natin halos 10 oras o 10 hours na inaapula itong sunog kaya hindi nakataka-taka kung bakit ganito yung naging resulta nung nangyaring sunog nitong weekend, no. At ayon nga doon, no, sa ating mga kapatid o yung ilang mga residente na kausap natin, yung sinasabi nilang sanhi ng sunog dahil sa nag-overheat na kable ng kuryente sa isang bahay na light material din at kaya mabilis na kumalat yung apoy at nadamay na yung mga karating na bahay dito. Pero under investigation pa rin yan ayon sa mga otoridad at wala pa talagang tiyak na dahilan o sanhi kung paano at kung saan nagkaroon ng mitya ng sunog dito. At ang LGU naman ng Manila patuloy din na nag-aayos at naglilinis sa paligid nitong Parola Compound. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Rivera.